We are joined by Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano this morning. Good morning, Congressman. Thanks for joining me. Good morning po, Ma'am Angela. Good morning sa lahat ng nanonood ng Morning Matters. Opo, Kong, you said nga po, lawmakers should not be automatically implicated in flood control anomalies. Can you clarify why? Ano po ba yung extent na participation and responsibility ng isang congressman pagdating po sa mga ganitong proyekto? Ganito po, to be honest, yung flood control, as far as the Metro Manila is concerned po, yung flood control po, hindi po talaga alam ng mga congressman kung ano yung talagang pangangailangan. Halimbawa, kung yung drainage na to, o itong ilog na to, bubuksan. Yung DPWH po lahat ang naglalagay niya na meron silang master plan sa buong Metro Manila. Nakikita na lamang po namin yan pagdating ng national expenditure, yung NEP na tinatawag. Ngayon, during the last hearing din po ng appropriation doon sa DBM, natanong ko rin po si Secretary Amina, meron ba kayo natanggap na GAB o yung General Appropriation Bill na nanggaling po sa Kongreso? Kasi yung po, saka yung final bill na yung GAA, meron siyang variance eh. May pagkakaiba. So meaning, yung isinabit po namin sa Senado, kaparehas halos nung sa executive version. Pero at any rate po, yung flood control kasi, ini-implement po yan talaga ng DPWH. Sometimes, and most of the time, without our knowledge. Kasi naman, nakikita naman din natin na as far as Metro Manila is concerned, tulad po ng MMDA, meron din silang sariling flood control budget nila. Lahat ng yan po, nakita nyo naman kapag bumagyo, biglang ang MMDA, tunay tinuladang basura na kukuha. Yun po ba kung sakaling makikita natin na meron ding problema sa MMDA, aakusahan din natin yung congressman na meron siyang kinalaman. Ang nangyari po na kasi rito, pag tinignan nyo naman yung GAA talaga, meron talagang per district na nakalagay na flood control project. Pero it doesn't necessarily mean na merong involvement yung congressman doon sa flood control na yun. Most of the time nga po, minsan nagugulat na lang kami, bakit merong ganitong flood control project dito na hindi rin naman po sa amin na-inform. Pero to be honest po kasi hindi naman talaga dapat inform din sa amin dahil pang-national naman talaga ang galaw ng Department of Public Works and Highway. But are you knowledgeable about the kumbaga scheme na pinresent po ni Senator Panfilo Lacson yesterday sa Senate hearing, saying na ito yung extent ng involvement ng congressman, ito yung extent ng involvement ng mga contractors, etc. Ma'am, if that is true, ma'am, talagang nakakagalit ho yun, yung sinasabi ni Senator sa privilege speech ni Senator Lacson. Pero for us to see, meron din po kami nakasinti na yung TRICOM dito sa Congress at investigahan din po namin yan kung may katotohanan din yung privilege speech ni Senator Lacson. Dito lang po sa lugar ko, sa District 2, yung Pubang Sunog Apog Pumping Station. Kung naririnig niyo po na hindi gumana, nagsimula po yun noong 2018, pero nung natapos ng 2022, tinaturn over nila na September ng 2023 sa MMDA, hindi tinanggap. Hindi po namin alam lahat yun kasi ang usapan po nun between the DPWH and the MMDA. Malalaman lang po namin na defective yan nung bumagyo ng 2024 at bumaha. Siyempre magre-react po kami na bakit ganon, may pumping station, hindi gumagana. That's the time lang naman na ilalabas nila yung mga dokumento, defective yan kasi hindi naman talaga ginagawa. So yung kay Senator Lacson po sa privilege speech niya, if that is true, talagang nakakabahala din po yun at dapat talagang maimbestigahan. At ako nga po willing kami, ako as far as I'm concerned as congressman, kahit merong independent na investigator body na itatag natin para kahit once and for all, masettle po yan at ang taong bayan maniwala doon sa kalalabasan ng investigation talaga. Yeah. But Cog, why do you think that politicians, specifically congressmen, are being linked to these anomalous project? Kung karamihan po ngayon sa mga congressmen na tinatanong natin ay sinasabing wala namang kaming hand in the flood control projects. Hindi ko po sinasabi na talagang, kumbaga, lahat ba kaming congressman walang alam dyan.
sometimes po, baka talagang meron din, kaya rin naliling po, di ba? At halos doon sa narrative ni Senator Ping Lacson, inano naman po niya, inisa-isa na niya. Kaya nga sabi ko sa TRICOM din, siguro this high time na mag-imbestiga tayo at yung pinangalan ng congressman din po, once and for all, it's either you clear your name or talaga namang may problema ka at managot tayo sa taong bayan. Hindi ko po sinabi na walang kinalaman lahat ng congressman. Ang ibig ko lang sabihin, parang hindi naman po sistema yung nangyari na yan. At ako po, to be honest, ngayon ko narinig yung narrative ni Senator Lacson at panonoorin ko po yung investigasyon ng Senate, meron din po sa Congress at sana magkaroon din ng independent na body na mag-iimbestiga para masettle din po yan. Kasi kung mapapansin nyo, laging pag sa district mo nangyari, laging si congressman may kamay dyan, laging ganun po. So, kasi for all, masettle po at maklear din naman yung walang kasalanan at managot yung dapat managot. Pero naniniwala po kayo na maaaring may ibang mga congressman ang involved po dito sa mga ganitong klaseng proyekto? Maaari po. Kaya nga sabi ko kung totoo yung sinasabi ni Senator Ping Lacson sa privilege speech niya, nakakabahala po yun. At kumbaga hindi talaga magandang ehemplo. Paano ka harap sa mga constituent mo, binabaha. Samantalang yung pala, meron kang kamay kung bakit. Dahil dito po, hindi lang naman gamit yung nawawala, pati buhay Hindi po ba sa flood control. So managot kung dapat managot kung sino man lang may kamay dito. Kung meron man pong congressman na sabit, kung meron man pong senador na may kinalaman dito, the contractor itself at yung DPWH, kung sino man po, dapat managot na. Panahon na po ito, sabi nga nila, parang ito yung makabagong Napoles ngayon. Alright, so very extensive po yung naging report ni Senator Ping Lacson pagdating po sa budget, pagbaba nitong budget na ito para dun sa mga proyekto. At sinasabi po ng ibang mga congressman, nagkakaroon po kasi ng mga budget insertions pagdating sa small committee. I'm sure you know this din po na sinasabi ni Congressman Toby Tiangco, he's asking for a committee report, yung kung sino po yung miyembro ng small committee. But you, are you knowledgeable kung sino po ba yung nandoon sa small committee nung 2025 national budget? Hindi ko po matandaan pero kasi binasa naman po, inelect po yun ng Kongreso. So kukunin ko lang po siguro yung minutes of the meeting. Pero masasabi ko rin po sa inyo in the future. Pero ganito po, kaya nga nung nakaraang hearing ng DBM last Monday, sa appropriation, ako po yung nagtanong kay Secretary Amina ng DBM, nakatanggap po ba kayo ng version ng Congress papuntang Senate? Meron daw po, natanggap nila. So meron po ba kayo, merong variance dyan between the final version, yung GAA, at saka yung Congress version. Once and for all po, masettle. Ang ibig ko lang pong ini-implicate doon, nung inakyat po namin yung budget sa Senate, mataas ang budget ng DepEd, merong PhilHealth budget. Pero pagdating po ng GAA, lahat ng yun, nagkabalik, mas mataas na ang budget ng DPWH at zero yung PhilHealth. So, from Congress, papuntang Senate, lahat po yun, natanggap ni Secretary Amina, andun lahat yung budget na yun. Pero what happened after the GAA? Merong BICAM. Di po pa dumaan sa Senate, then after that yung BICAM. So, marami pong kaya ang pangako sa akin ni Secretary Amina sa pagharap niya sa press sa budget hearing, dadali niya yun at ipipresenta sa amin. Once and for all, masettle po, makita natin yung variance na yung difference between the House Congress version at saka yung final GAA. Yun po yung gusto kong makita. Doon po sa minutes of the meeting, wala po kayo natatandaan kahit isang pangalan? Definitely, yung chairman po ng APRO, malamang andun yun. Pero, si Congressman Saldico. Ko po, si Chairman Saldico. Sigurado po, nandun sa small committee yun. And who else? Wala na po? Hindi ko po matandaan if Stella Kimbo at that time, Congresswoman Stella Kimbo. Pero alam naman po yan. Nasa minutes of the meeting naman po yan at inelect naman po ng Kongreso yan bago dalhin sa Senate. So naman po yan, open to the public naman po yan. Ang alam ko, ang hinahanap ni Congressman Toby Tiangco ay yung naging amendments sa small committee. Pero yung composition ng small committee, naman po yun, public records naman yun kasi binasa po sa Kongreso, inelect po namin lahat yun.
Okay, going back po doon sa paglilink sa mga politicians, especially the congressman dito po sa mga anomalya sa flood control projects, how do we reconcile or how can you reconcile with the public na yung perception po nila na lagi po kayong kasama, no, yung mga congressman per se? And ano pong klaseng ebidensya should be presented bago po malink ang mga congressman dito sa mga alleged na anomalya? Kaya nga po even doon sa house hearing namin ng TRICOM, siguro po 2 weeks from now, at even sa Senate po, kung merong ebidensya ang taong bayan, lalo-lalo na sa congressman, ipresenta na po nila. Hindi po ba? Para once and for all po, mahusgahan din kung talagang may kinalaman yung congressman na to. At daksi 300 plus po kaming congressman. General yung pagkakalagay na kapag merong flood control, may sabit na congress. Tulad po nung sa Bulacan, nakikita ko po, at nasa news naman siguro, ghost project po yun. Hindi po ba? So, hindi ko alam kung alam ng congressman na ghost project yun. Pero papayag ba naman yung isang kinatawan ng bayan na babahayin yung lugar niya at ghost project yung ilalagay. Pero at any rate, sabi ko nga, kung meron pong ebidensya na maglalabas, ipresenta na rin po kagad ngayon para hindi po nahuhusgahan lahat ng congressman. Minsan baka isa, 2 congressman yung may kinalaman po dyan. Ang tingin po ng taong bayan, lahat ng congressman. Tulad po ng statement ni Mayor Magalong na sinasabi niya meron siyang ebidensya. Siguro po panahon na para ilabas na rin yung ebidensya na yun. Okay, so sa inyo po ba, sa inyong distrito, sa Manila, meron na po ba kayong inuumpisahan na investigasyon tungkol sa mga flood control projects doon? Hindi po. Ganito po. Ang investigation po ngayon ng Congress sa TRICOM, 2 weeks Yes. from now. Pero wala naman po kami Ba't kayo po, problema. At ang yung special nakikita ko concern naman sa dito inyong lugar? Nakikita ko po dito sa Metro Manila naman siguro, kung mapapansin nyo, kahit yung Pangulo po natin, nag-iikot sa buong bansa at hinahanap niya yung ghost project at yung mga defective. Mukhang hindi naman po napapansin yung Metro Manila. Mukhang wala naman pong ganong proyekto rito sa Metro Manila. Not only in Manila, but sa Inter-Metro Manila. Ako po ang chairman ng Metro Manila Development ng 19 Congress, noong nakaraang Kongreso. At nung huling bagyo po, inimbestigahan din namin yan sa committee namin. Ang isa nga po defective dyan, yung sunog apong pumping station, unless sa panahon ngayon po, meron ng mga hindi gumagana ulit na pumping station. Pero mukhang in regards to the ghost project and defective project, mukhang hindi naman po applied sa Metro Manila. You have to remember, ma'am, ang daming media rito, ang daming nakatingin sa Metro Manila. So, tingin ko po, kaya ang nakikita lagi, nasa Bulacan, nasa Oriental Mindoro, yung medyo malalayo po lugar. Okay, so I want to talk about po itong sinasabi din ni Senator Panfilo Lacson about unprogrammed funds for flood control projects na natatap din po yan ng mga iba't ibang probinsya, particularly dun sa kanyang naging report sa may Oriental Mindoro. At sinasabi po niya, hindi po ganun kadali ma-access ang unprogrammed funds, pero nagagawa po yun, apparently sa mga scheme na nabanggit po niya. Can you tell us more about it? Ano po ba itong, paano po ba nagagamit itong unprogrammed funds na ito? Ano po yan nasa departamento po yan ng, halimbawa, yung I'm talking of DPWH, meron silang unprogrammed na budget dyan. At usually po yan, natatap yan, siyempre, kapag sa tingin ng DPWH, may pagkukulang dito sa lugar na yan, parang kumbaga buffer budget nila yan. Anytime magagamit nila ro sa lugar na yan. Siguro at that time, yung Oriental Mindoro, talagang bahain. So, wala naman sagaan yung budget na yun sa general approval. Kaya yung program nagamit po doon sa lugar na yan, sa Oriental Mindoro. Pero I don't think na may kinalaman yung congressman sa paglilipat ng Oriental. Kasi ano na po yung after dagaan na yan Ano na yan, batas na po yan Nasa, yan yung tinatawag natin na institutional amendment. Hindi na po parochial amendment yan
Yun nga po yung sinasabi ni Senator Panfilo Lacson who could be the powerful funder of that unprogrammed funds kasi hindi daw po ito madaling ma-access. No? Kailangan may excess revenue collections pa or new revenue collections bago yun ma-access. Pero nakita po niya doon sa kanilang investigation na na-access at nilagay nga daw doon sa mga programa na yun. Po yun. It can be, kumbaga, pwedeng galaw yan ng powerful, or pwede rin naman talagang needs ng isang lugar yon at nakita yon ng agency. So yan nga po yung institutional amendment na tinatawag. Yan po yung agency na mismo yung naglagay niyan. Kung medyo tutumihan natin yung pag-iisip natin, pwede sabihin, hindi, merong congressman o may senador o merong executive na nakialam dyan para mailagay dyan. Pwede rin naman talagang nakita ng DPWH yung pangangailangan ng lugar na yon at sila na mismo yung naglagay ron. And that we have to see. Kaya nga po, mag-iimbestiga tayo. Siguro maging basis din natin yung privilege speech ni Senator Lacson. Nasundan na lang natin yun at lalabas naman sa investigasyon niya kung may nakialam doon sa amendments na yun, doon sa unprogrammed budget na yun. Kasi yan naman po lalabas doon. Alam ba, pagdating ng October, sometimes in that year, merong loan na lumabas, merong bumaba na interest at sumobra yung pera. So, ganun po yan At hindi naman po malalaman na ng congressman yun. It may be the executive or the department itself. Din po ba? So what about these contractors? So yung 15 contractors na nilagay po ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang initial report nung nakaraang linggo. May isa pong contracting firm doon na nalilink po of course kay Congressman Zaldico. Have you talked to Congressman Zaldico about this? Not yet, and I am not close to Have you seen him after this issues? Since this issue? Hindi po kami nagkakausap. Okay. Alright. So, sa tingin niyo po... Narinig ko lang po na parang matagal na raw yata siya nag-divest doon sa company na yun. Narinig ko po yun sa, sa news din po. Pero kung kami po nagkausap ng personal, di po kami nagkakausap ng personal. Pero, well, sabi nga po nila, hindi naman tayo pinanganak yesterday. Sabi nila, kahit daw nag-divest na, nakikita pa rin natin or base po dun sa mga experience ay may mga hand pa rin daw po yung ibang mga tao kahit nag-divest na doon sa kanilang kumpanya. But, kung hindi po congressman, kung hindi mga politiko, dapat ang iugnay dito sa mga anomalous projects na ito, sino po dapat ang managot para po sa inyo? The private contractor po siguro. Kasi, ito po, kung meron mang knowledgeable, kung meron mang may expertise dyan sa flood control, it's the DPWH and the contractor. Hindi naman po lahat na kasi ng government contractor marunong dyan sa flood control. So, pili lang po yan. Pangalawa, yung DPWH po, sila yung mga expert dyan. Tapos, palpak nga yung flood control. Kaya nagalit si Pangulo kasi bumabaha. Samantalang bilyon-bilyon perang piso na ang ibinaba sa flood control na yan. So, dapat po managot. Unang-una, ito na lang po. Pag natapos yung flood control, dito lang po sa district ko, yung Sulong-Apog Pumping Station. Pag natapos po yun, wala naman akong expertise to know kung bakit siya defective or hindi. It's still the contractor and the DPWH pa rin po yung tatanungin namin. Bakit hindi gumagana? Unless merong independent na magpupunta ron na the likes of Palafox siguro, Architect Palafox, na masasabi niya dapat ganito ginawa niya. Pero kami pong congressman, aminin ko na po, lalo ako, hindi naman ako engineer, hindi po ba? At kung naging defective man yan, yun po ba, kasalanan ng congressman? Hindi po ba kasalanan niya if not the DPWH, yung contractor na gumawa niyan? Ako po, hindi ko rin sinisisi lalo na yung DPWH kasi pinakontrata niya yan Imagine, dito po sa lugar ko, 700 million plus yung budget ng pumping station and yet hindi gumana. Yun po ba kasalanan ng congressman? Hindi po ba dapat managot dyan yung contractor? At kung yung DPWH man may involvement yan, hindi po ba dapat managot? Nakita ko naman po yung paper trail by September 2023, hindi tinanggap ng MMDA yung turnover ng DPWH. So ano po ang liabilities ng congressman doon kung defective yung ginawa na yun? In the first place po, to be candid enough, yung project na po yun, 2018 po yun sinimulan. Ako po ay naupo ng 2019.
Well, at this point, based on the reports, no, talagang pointing fingers pa lang po yung nalalaman ng ating mga kababayan. We want to get to the bottom of this issue. But for the meantime, maraming salamat po sa inyong oras, Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano. Maraming salamat po. Salamat din po. Good morning po.